Pinas po. Ano kami, Bisaya. Oo, nakakaintindi na akong Bisaya. Pero Bakit taga totally waray. Waray? Okay. Ano din ako, waray din ako General MacArthur. Okay. Kami sa Northern Samar. Bisaya. Bisaya na yun. Waray. Waray buot. Waray buot. Mga ilang taon ka na, kuya? Ano na ako? Pala 51. 51 ka na. Ba't hindi ka pa wala ka bang asawa? Parang nakakadala ba? Bakit ka naman nadadala? Ang lamig dito, sorry. Medyo... Basta parang... Wala ka bang mga anak? Kasi 51 ka na eh. Usually pag 51, maraming anak na yun. Malalaki na anak ko. 3 yung anak ko, puro lalaki. Mga tapos na? Mga naman sila. Dalawa na yung apo ko. Pangalan may apo ko yun. Baka ikaw ang tumawag kanina na naghahanap daw ng huwag masyadong matanda. Okay lang yun. Papunta naman din yun eh. Sa pagtanda. Okay. Ano pong trabaho niyo po? Ano lang? Basta kahit ano-ano lang. Maintenance, parang gano'n. Ano yun? Hindi permanent job? Ay, permanent naman. Kasi kung ano-ano lang, ibig sabihin, walang permanent trabaho. Permanent naman na. Okay. Ang importante may trabaho. Oo naman. Trabaho pinaka-importante. Doon tayo kukuha pa ng ano. So, anong tawag dito? Anong trabaho mo? Parang maintenance, gano'n. Maintenance, gano'n. Connected sa mga company or phone? Parang company. Okay. Natagal ka na sa Manila? Siguro, mga 28 years. Pa-30 na nga yata. Kasi pumunta ako, 20. Okay. 21 years. Marunong ka ba magwaray? Ay, marunong naman. Kasi doon ako hanggang pagpunta ko dito sa Manila eh. Kaya pag waray nagadla kay waray man liwata. Awal po yan. Hindi pala. Kailangan pala Tagalog. Sorry. First time, nag-try na ako sumali dito kasi kasi ako yung parang naka-leave. Ako din try lang. Ba't po kayo nag-leave, ma'am? May kasi kami 3-week vacation like sa 1 year kasi meron kaming spring break, summer break, tsaka winter break. Ngayon naka-spring break ako. Hindi po kayo umuwi dito sa Pilipinas? Kasi 3 weeks, medyo mahaba-haba yun. Oo nga. Hindi po kasi uwi ako ng summer, so yun yung matagal-tagal. Ayaw kong madubli yung uwi ko sa isang taon. Magastos na. Okay lang naman kasi pre ng company namin, kaya lang may ibang inaasikaso ako na dito sa localid ko. Hindi sinulit mo na yung bakasyon. Sinabay mo na. Bakasyon pero may inaasikaso din ako, personal. Kaya yun. Tapos habang nasa bahay, nakita ko to.
Parang nalibang ako. Eh, syempre, ko. Tapos yung tinawagan ako kanina, sabi ko, try ko nga. Yun lang. Paano yan yung libang ngayon? Malay mo. Ang malay ko. Malay natin. Try. Kasi, hindi, gusto ko lang experience yung ganito ba. Kasi yung, para maiba naman. Yeah, ilan taon nga? Tapos, ako, 42. Bata ba? Matanda na yun. Basta mag-40 ka na, matanda ka na. Ano bang itatanong mo? Parang ang layo yata ng edad ko. Malay mo. Hindi naman kahit naman tawag dito ay kaibigan. Ako hindi naman ako naghanap actually ng talagang tawag dito relationship or something. Dito matry ko lang kaibigan or okay lang naman yun. Mas maganda naman maraming kaibigan. Tsaka hindi naman din kasi yun sa edad. Ang importante yung kaya mong bumuhay ng pamilya. Yun. Yung hanggang kaya lang. Hindi ba kayo nagkaroon, ma'am, ng ma'am? Ng boyfriend, ma'am? Matagal na po kayong hiwalay? Ano po? Sabi ko kung nagka-boyfriend po ba kayo, hindi. Bluetooth pa more. Actually, may mga nagtatry din naman, kaya lang kasi pagdating kasi dito sa ibang bansa, mahirap yung, alam mo, ako kasi yung taong hindi basta-basta din nagtitiwala, lalo na sa ibang lahi or something. Mas lalo na pagdating sa yung sa, halimbawa, pagdating sa pera, yun talaga. Kasi pag may involved pera, yung ibig sabihin, parang kulang sa love yun. Hindi. Pag-involved. Alam mo, ang importante ngayon, pera. Hindi yun dahil sa involved ang pera. Lahat ng relasyon, kung walang pera, hindi mag-work yun. Correct. Pero mas una. Pero mas una naman yung mas una naman yung sabihin natin na wala kang pambili ng bulaklak. Chocolate. Kumbaga yung tiwala, no? Yun talaga sa LDR. Mahirap mong tiwala. Lalapat mo idol. Mahirap magtiwala sa LDR. Saka ako kasi ang tinitingnan ko sa sa lalaki, basta may permanenteng trabaho. Kasi ang hirap pag walang trabaho, mahanap mo. Ayun mo pa. Mayroon talaga yun. Mas lalo. Kailangan sa panahon ngayon mas stable yung lalaki kaysa babae. Although siguro ako yung tipong may trabaho ako. Hindi. Gusto ko yung parehas may trabaho. Kaya nga sabi ko. Tapos may kita ba? Kaya nga sabi ko nga, pag ganun, mas lamang yung pera, ay parang mahirap na pag ganun. Sa panahon. Yung iba kasi talagang yung iba kasi inuuna yung pera. Parang ngayon nga lang nagkakilala. Pwede pa pautang ng 1.5, 2. Marami ka nang experience siguro na gano'n Hindi naman. yung lang ba, yung parang hindi mo pa nga masyadong ganun na. Huwag mo kasing pautangin. Pag umutang sa'yo, block mo. Automatic yun. Hindi naman. Maganda nga po yung ganun para makilala mo na siya kaagad, no? Kung ayaw mo sa ganun, block mo na agad, no? Hindi na tumagal. Kaysa naman na in love ka na,
Tsaka kautangan, tapos maglaho bigla. Tapos, iwanan ka. Oo. Asa naman po, kuya, yung mga anak mo? May mga sarili na silang pamilya. Nasa atin. Dito lang din sa Manila. Okay. Kayong lahat nasa Manila. Walang nasa abroad. Galing na mabata pa yun, naglakas ng loob. Kumbaga sa nakauwi na. Okay. So, ano pang itatanong? Ayoko muna magtanong kasi maya mahirap na ba? Simula noon ng hindi ka pa relasyon? Yung parang siguro mga mga manliligaw or something ganun, pero as in talagang wala. Ligaw lang. Totally wala. Wala pang ibig sabihin siguro ako. Grabe na. Nagkakagusto sa akin. Ibig sabihin, baka nasungit ako. Ibig sabihin, wala kang anak. May anak ako. May anak ako. Oo. 15 years old na, dalaga na. Kasi laki ko na. Malaki pa sa akin. Hindi kayo kasal, ma'am, sa tatay niya? Actually, kasal kami. Kaya yun yung isang mahirap, no? Isang dahilan na kaya hindi ako sa isang relasyon, kasi parang hindi rin naman ako mapapakasalan kasi hindi pa kami anal. So, lang muna yung kasi kilalanan muna. Pag Tagalog na yung ilang taon ito, hirap. Ilang taon na po ba kayong hiwalay sa asawa, ma'am? Na ako dito, magna 9 years na ako sa Dubai. So, simula na din po ako nakaka-uwi. Hindi pa ako kayo nakauwi? Sa loob ng 9 years? Hindi pa. Aray. Hindi pa po. Saan po yung anak mo? Lalo na nung nasa bahay po namin. Kasama tatay? Lalo. Kasama niya yung tatay. Ako nang gana, umuwi na nung tatay niya naghanap ng iba. So, kaya yan tumagal ako na hindi umuwi. So, may bago na si mister niyo po dito sa Pilipinas, ma'am, tapos magkasama sila sa bahay? Kasama po yung anak mo? Hindi po, nagsama po sila. Tapos, parang nagkaroon kami, kasi isa lang yung anak namin, tapos dalaga na. Sinabihan ko siya na parang iniwan niya kasi yung anak kong mag-isa sa bahay. Tapos sumama doon sa babae. Pero ngayon, ngayon magkasama sila? Ngayon, umuwi siya sa bahay. Kasama niya yung anak ko. Ang gusto ko lang naman kasama niya yung anak ko kahit mayroon siyang iba or sila pa or may bahala na siya. Isa na po yung yung kinakasama niya. 3 po sila doon ang anak mo. Wala na, yun na yun. Excuse lang. Ma'am, disconnect niyo po yung Bluetooth kasi humihina po signal ninyo, ma'am. Wala po yung audio tsaka video ninyo. Naglalag. Kaya pinagbabawal namin gumamit ng Bluetooth. Loudspeaker nyo na lang kasi kaharap nyo naman po yung cellphone nyo eh. Sige po. Ayan. 9 years? Hindi ka pa nakaka-uwi. Ibig sabihin, 9 years, hindi mo pa nakita yung anak mo? Hindi. Pero lagi kaming magkausap oras-oras. Halos sa isang
Hindi ako gigising na hindi siya yung uunahin ko. Tsaka hindi ako matutulog na hindi siya yung kasama ko. Kahit natutulog siya, ako na lang ang nag-post ng ng video call namin. Pag nakita ko siya natulog, yun talaga. pinapatay ko. Bali yung stepmother niya po, ma'am, yun po yung kasama niya po doon ngayon. Hindi po, sila lang po ng tatay niya sa bahay. Oh. Hindi naman po pwede doon yung kung girlfriend man niya or naging kasama na niya. Siya kasi dati ang sumama doon sa babae, sa lugar siguro ng babae. Tapos bumalik siya ulit sa bahay. Hindi naman pwede yung babae tumira sa bahay at baka... Bakit po doon, ma'am? Baka naman pag umuwi po kayo dito sa Pilipinas, siyempre, doon pa din po kayo uwi sa kanya sa anak mo, di ba? Baka maayos pa, ma'am. Baka kailangan lang umuwi po kayo dito sa Pilipinas. Ayusin. Baka maayos pa. Hindi na siguro kasi Kahit hindi. Paano, ma'am, kung may nakatusok sa ganun, baka ho maayos pa. Baka mapag-usapan pa ho yan sa malambot na kama at saka malambot na kumot unan. Ay, naku po. Ako kasi sinabi kung wala na. Gaya ng sabi. Di mo masabi, ma'am. Baka andyan po, makita mo yung anak mo na masaya din. Makita kayong dalawa magkatabi. Baka makita mo anak mong natuwa, masaya. Baka sabi mo, sige, pagbigyan kita ngayon. Total na malayo din naman ako sa abroad. 9 years akong hindi nakauwi. Kaya naintindihan kita. Di mo naisip yun, ma'am? Na baka sakali pa. Hindi. Wala po sa imagination ko yung ganon. Kasi ako talaga wala na yung focus ko sa kanya. Ang focus ko sa anak ko. Sabi nga po nila hanggat kayang ayusin po, no? Kasi kasal po kayo. Ilang taon yun, kung maayos yun, madali lang. Hindi aabot yun ng 1, 2, 3 taon. Hindi, kasi paano maayos? Kasi malayo po kayo, hindi po kayo nakauwi. Diba? Hindi, kasi may communication din naman po. Iba po kasi sa personal kaysa sa sa communication lang, hindi nga nagkakaintindihan minsan yung magkaharap, yun pa kaya yung malayo kayo. Hindi, siguro. Try mo po muna ayusin mo, baka sakali din naman, di ba? Oo. Mahaba po kayong bakasyon, 3 linggo, edi sana umuwi po kayo. Ganun. Oo. Hindi, kasi may mga inaasikaso akong personal din, tapos pauwi na rin naman kasi ako, malapit na rin naman yung summer vacation. Ayun. Edi... So, tapos, yung yung halimbawa pag umuwi ka, yung pag nagdikit yung parang nag-spark, mo yung parang magising. Yes. Spark, wala nang spark. Hindi mo masabi, mo kasi di pa nga kayo nagkita baka pagdating mo dito sa Pilipinas, ma-surprise ka. Di ba? Lahat na deserve naman ng asawa mo ng second chance kasi, di ba? No, hindi ko deserve lokohin. Niloko ka pero alam mo, ibig sabihin, hindi ka niloko. Tsaka isa, alam ko kasi nagpaalam siya na ganon, sa sariling buhay na siya. At least hindi niya pinabayaan anak mo. Ginagampanan niya yung papel mo bilang nanay na sana dito ka, magkasama kayo Pero andyan siya tumayo bilang nanay, tatay sa anak ninyo, di naman pinabayaan. Iniwan niya nung time na yun, pero kita mo, bumalik. Alang-alang sa anak ninyo. Di ba? Iniwan niya kasi, ang ayaw ko kasi doon, yung iniwan niya yung anak niya para sa ibang tao. Sa akin, okay lang ako ang iwan Wag lang yung anak ko. Iniwan mo din kasi yung anak mo Umalis ka nga, hindi ka umuwi. Nag-abroad ako, iniwan ko yung anak ko kasi may kasama. Hindi yung iiwanan niya na alam niyang mag-isa lang yung anak ko. Alam niyang mag-isa lang yung anak ko sa bahay. Iniwan niya para sa ibang tao. Ilang araw po niya, ilang linggo, ilang taon niyang iniwan yung anak mo, ma'am? Buwan, hindi lang linggo. Hindi, nung time na iniwan, di po kayo umuwi para sa anak mo? Nung time kasi na yun, hindi po kasi nagkaroon po ng
parang, di ba, after pandemic po, mahirap po nag-disclosure ng mga trabaho. Oo. Tapos- Sino po yung kasama ng anak po ninyo that time, ma'am? Nung iniwan niya? Siya po. Yung anak mo lang sa bahay Siya nila? po. Oo, mag-isa lang pong natutulog sa bahay. Although yung mga kapitbahay namin is parang mga Hindi mo give up yung trabaho mo nung wala na, nagngangana. Nagngangana. Kasi tinatanong ko po ito sa kanya kasi nga kasal po ito si ma'am, no? Baka kasi pag umuwi dito sa Pilipinas at magkapalagayan kayo ng loob dalawa, pag umuwi dito sa Pilipinas baka mag-iba ba? Ganon. Hindi, kasi maganda Pero naman ganito yung- na lang, no? Kasi bago pag umuwi si ma'am this coming summer, nga, kailan po kayo ma'am uwi? Bakasyon dito sa Pilipinas? bali ano po, bali kalahati ng July, kalahati ng August. Wala pang date pero yun yung bakasyon. So kung uwi po kayo dun sa province, daan po talaga kayo dito sa Manila, dito po to si sir. Para ano po, dito ka muna magstay kay sir. Hindi, may bahay din naman ako sa Maynila. may Nasa bahay ka Maynila din na kami naman. nakatest. Saan po Opo. dito sa Maynila? Bandang Paranaque po. Ikaw sir, saan ka po ngayon sir? Bacor, magkadikit lang. Ayun. Sino po tao sa bahay nyo sa Paranaque, ma'am? Bali yung anak ko po. Yung, Yun yung nandoon. yung Isang tatay, tawid lang. at saka yung tatay. Yung tatay nandoon na. Pero alam kong nandoon lang pero yung buhay niya as in para sa kanya hindi ko alam. Walang Kasi tinutulungan. kami lang ng anak ko ang nag-uusap eh. Oo. Wala kaming communication ng tatay. Sabihin ni mister mo, 9 years na hindi umuwi itong asawa ko, napakaganda. Nagaglutuin ko yung masarap na ulam, yung paborito niya. Maglalaba ako, magsisilbihan ko siya, babawi ako. O makita mo naman na bumabawi is mister mo, nagbago, bakit hindi? Diba? Parang nabuo. Ang important, Hindi kami patawarin mo si mister mo. Pag dito po kasi sa Pilipinas, siyempre lalaki din yun, di maiwasan minsan. May kahinaan din kasi yung lalaki. Anong magawa ng isang lalaki kapag isa, mapag-gross ng babae, aber? Magandang babae, di ba? What more po dito sa ibang bansa, napaka-open. Pwede akong maghanap ng mas pa sa kanya. Oo, pero doon na tayo kasi di mo nga nagawa, magkaiba kayong dalawa eh. Pero yun na nga, deserve niya rin ng second chance. May sinumpaan kayo sa hirap at ginhawa, magkasama kayo, pero gusto mong guminhawa kayo, pumunta ka nung abroad, di ba? Hindi na kayo magkasama. So na-break na yung pangako nyo dun sa simbahan na ganito, sa hirap at ginhawa, magkasama tayo. So siguro intindihin mo naman si mister mo, nagkilo-kilo lang, hindi naman kinakasama dun sa bahay nyo. Hindi. Ako kasi hindi ako ganun na. Pag ako kasi ganyan niloko tapos mas nasaktan ako sa anak ko eh. Yung pag-iwan niya sa anak ko sa bahay na mag-isa. Ako kasi umalis ako ng abroad. Alam kong may iiwan ako sa anak ko at nandyan siya. Pero kung alam kong yung anak ko kaming magkasama, iiwan ko nang siya lang. Hindi ako aalis. So siya iniwan niya. Sumama sa ibang tao na ang sinamahan naman niya ay my God. Yan mo na kung sino may sinama noon. Importante bumalik, ma'am. Ibig sabihin, mas matimbang kayong pamilya niya, anak mo, kaysa doon sa bago niya. Kaya bumalik ho eh. Bumalik siya kasi para sa bata na anak namin. Yun lang. Para as legal eh. Kailangan namin magkaroon ng connection sa anak namin. Kailangan namin gawin yung mga responsibilidad namin bawat isa para sa anak namin pero hindi para sa aming dalawa. Yun lang yun. Kasi sabagay, ba't ako sasali dito kung may mga plano pa akong maging attached
sa kanya or Oo. something, right? Pero di natin masabi po yan. Kasi nga hindi pa nga kayo nagkita personal. Kumbaga wala pang closure. Umuwi ka po dito ng Pilipinas. Minsan kasi bumabaliktad eh. Yo, di ba? Yung pangako nga, napapako eh. Oh. May closure na kami matagal na. Sa personal, wala. Years na. Di ba? Sa usap siguro. Oo, meron. Ay, naku, yung personal na yan. Pag makita mo sa personal tapos yung panay kindat-kindat sa'yo. Yes. Ganun. O sa 9 years na hindi ka nakapag-boyfriend sa Dubai, tapos makita mo si mister mo na nag-gym bago ka umuwi, o kita mo may abs. O tapos, Marami po yan dito. edi, Marami tayo ba? yun na nga po, baka pwede niyo pang balikan kung ano. Ang sabi niya, pag uwi ko daw sa Pinas, habang nakabakasyon ako, Oo. siyempre, uwi ako sa bahay dahil bahay ko rin yun. Oh. Siya daw muna ay aalis or uuwi sa probinsya namin. Oh. Ngayon, pagpabalik na ako ng Dubai, abroad, babalik ulit siya. babalik ulit, yanon. Oo. Mm. Tsaka, kunting na rin lang naman ilang taon na lang gusto kong kunin yung anak talaga. Yun yung plano ko. Gusto ko lang matapos yung anak ko ng kahit K-12 tapos mag-ano na lang siya dito online. Yun lang ang ano ko. Oo. Yung sabihin nasama rin siya. Sino? Siyempre yung tatay ng anak mo. Hindi pwede. Hindi na pwede. Ano lang, child visa lang, walang husband visa. Hindi siya kasama. Alam mo, hindi naman ako open ako sa kanya as normal na mag-usap. Kasi syempre may anak kami. Pero hanggang doon lang siguro. Kasi pag yung tiwala parang masakit, no? Yun. Pag Hindi, maliban doon, talagang nasaktan ako nang iniwan niya yung anak mag-isa. Matagal na po Di siguro bali yun, ako. ma'am. Baka matagal naman na siguro, patawarin mo na. Lahat naman nagkakasala eh. Lahat naman nagkakasala. Tawad ko na, Diyos nga, nagpapatawad. Hindi ka na nasaktan kung ganun. Wag mo na isipin nasaktan ka. Tapos na eh. Hindi. Basta, pinatawad ko na siya. Makakatigbusuo ni mama. Ano din naman, isang lugar din lang kami sa probinsya. Waray din? Parang, waray din siya. Tapos medyo Saan kamag-anak. Saan sa Samar? Northern Samar po. Takluban? Northern Samar po. Ormoc? Like, Maasin? Hindi po, Northern Samar po. Yun nga, Northern Samar naman. Ormoc? Hindi, Leyte na yung sinasabi niyo po eh. Northern Samar po. Bisaya talaga. Waray. Tawid ng Bicol, Kabikulan, tawid lang. Oo. Yung pagtawid, di ba Northern Samar yun? Yun. Oh. Naputol bracelet ko. Kinabahan ako, naputol ko bracelet ko. Wala. Ano kuya, may itatanong ka pa sa akin? Kailan ang uwi mo? Half August and July? Bali between July 15 to August 15 or July 20 to August 20. Pero before end of August, kailangan nakabalik na po ako. Malapit na. Excited na nga ako. Excited na akong umuwi at makita yung anak. Paano yung Baka tatay, kasama yung tatay, siyempre. Siyempre. Yung tatay? Hindi lang anak. Gumawa ng anak. Oo, gumawa ng anak. Ganun. Hindi na. Hindi. Ayaw ko na magkaanak.
Tama na yung isa. Mm. Mahirap ang buhay ngayon. Hindi po, na-miss mo yung anak mo. At saka siyempre yung tatay na gumawa ng anak mo, ganun. Na-miss mo rin. Hindi. Hmm? Siyempre, mas masaya yun yung mas masaya yung makikita mo yung anak mo. Mas lalo, yung ano rin, makita mo rin yung gumawa ng anak. Mm-mm. Kasi tulad nga po niya, no, may nag-comment, sabi niya 20 years bago bumalik yung asawa niya eh. O tinanggap niya pa rin. Oo. Kasi lalo po, may edad na ho kayo. Kunyari, pag yung iba dyan, 60 na nga, saka nagabalikan sila ng mga asawa nila. Kung may kailangan nilang companion ba? O, kaysa naman magsugal pa doon sa ano nila, sa makikilala nilang bago, gano'n, na wala rin kasiguraduhan, mas okay na rin mo yung asawa na lang talaga nila. Diba? Siguro, pero para sa akin kasi ngayon close na kasi yung mindset ko sa ganon. Baka pwede pa buksan. So, ang focus ko na lang talaga anak ko at may trabaho ako at in the future makuha ko yung anak ko. At madala ko. Yun lang po. Tapos siguro para sa tatay niya, yung anak ko kasi, hindi ko siya sinasabi na sabi ko sa kanya kahit ganyan tayo, mahalin mo yung tatay mo, lalo na siya naman yung kasama ko. Never akong nag-brainwash sa anak ko na ganito, ganyan. Sabi ko, kung may problema man yun, sa amin lang yun, pero hindi apektado yung bata. Ganon, sabi ko, mahalin mo yung papa mo. Kahit sabihin pang mas mahalin mo yung papa mo kaysa sa akin, maintindihan ko kasi ako malayo. Yung papa mo, nakakasama mo siya. Pero yung about sa aming dalawa na siguro, bahala na. Pero, yun kasi yung mind ko. Pero mas maganda, pero mas maganda talaga yung buo yung pamilya, mas lalo kasal kayo. Yes, of course. Sinong naghahangad na hindi buwang pamilya, lalo na ako, hindi. Gusto ko yung buwang pamilya kasi parang hindi ako lumaki sa mga magulang ko, sa mga ano ko lang, lolo at lola. So, siyempre, wish ko din yun, pero hindi natin kasi masabi ang nangyayari na hindi natin ginusto, hindi natin inaasahan. So be it, kailangan maging positibo lang tayo at tanggapin. Ganon. Kasi, anyway, kung in the future talagang ibigay pa rin siya, so why not? Hanggat ma-open na yung mind ko sa another chance. Pero ngayon wala. Wala pa. Wala akong naisip. Wala. Matigas ka naman. Matigas ng puso. Kasi kung tutusin, dito madaling maghanap. Hindi naman, okay kahit naman siguro, may magkakagusto sa akin. Kaya lang, talagang, alam mo, iba ang actually, meron. May magkakagusto. Pero, wala. Mayroon pa akong gustong gawin sa buhay ko. Ako yung maghanap, hindi ako ang hanapin. Ikaw ang mamili. Ako ang hinahanap. Ako na lang maghanap. Kumbaga sa ikaw yung mamimili. Oo, yung ako na. Ako naman muna. Sana. Ayaw. Para wala akong pagsisihan. Para pag nangyari uli na makahanap uli ng iba, sarili ko na yung sisisihin ko. Hindi na ibang tao na, iiwan ka. Kaiwan-iwan ba ako? yung panganay ko galing yan dyan. Saan? Sa Dubai? Talaga? Hindi na daw siya, sabi niya. Hindi na daw siya uulit. Sabi ko, bakit naman? Bakit sabi niya, ang mahal ng bilihin. mataas.
Dito kasi mataas yung cost of, hindi ang bilihin ang mataas dito, yung cost of living, yung like, let's say, mga renta ng bahay. Yun yung mataas dito. Pero yung mga pagkain, madali lang yan kasi. Tapos, syempre, pag depende yun sa trabaho mo din, kung okay yung sahod mo kahit paano kayo sa Pinas, dito, tiyagaan lang. Oo, sabi niya. Pero kung may chance ka naman sa ibang bansa or back to Pilipinas na mas maganda yung opportunity, din go. Pero ako kasi, na lang ako dito, nag-stick. Okay. Baka naman may kapalit na yung tatay ng anak mo dyan. Wala. Ha? Wala, kasi ako, siguro hindi ako sasali dito kung mayroon. Baka makita ka, no? Naman. Hindi, gusto ko lang din kasi matry kung anong pakiramdam ng mga ganito. Kasi talagang in full week na after ko lumabas, ang init kasi sa labas. Tapos pag dito sa room ko, nag-browse ako, tapos nakita ko, pinanood ko siya actually ng mga 3 araw. Lagi ko siyang inaabangan. Tapos parang na-curious ako, kinuha ko yung number, tapos dinanood ko yung Viber. Tapos ayun, tinawagan ako kaninang umaga. Hindi ako nakapasok kasi hindi ko alam yung Viber na kailangan. Hindi kasi kami nagamit dito ng mga VPN. Tapos dinownload ko din yung VPN. Tinawagan ulit ako nakapasok. Tapos sabi ko, try ko nga, gusto kong may kausap dahil mayroon pa akong 1 week. Actually, next week may trabaho na ulit ako. Paano yan, manguyab ako? Dixie? Tawag-tawag eh. Anong oras na po ba dyan, ma'am? Dito 5:30 po. Oo, bali ilang oras lang din naman, no? 4 hours. 4 hours lang po. Hanggang anong oras po yung trabaho niyo? Bali, ang trabaho ko po kasi ay 8 to 3. 8 ng umaga hanggang 3 p.m. ng hapon. Saan po kayo, ma'am, nagtatrabaho? Sa hotel? Hindi po, bali, aywan ko kung pwedeng banggitin yun, pero parang, people in needs, gano'n. Parang center siya. Kumbaga sa atin, dyan sa Mandaluyong. Yung lagyan na ng mga Di marami ka nang nakakasalamuha pala dyan, ma'am. Mga lalaki ba ba o babae yung yung mga halo-halo na? Yung isa company na sa center kasi namin, mixed nationality kami, which is lahat nandyan. Filipino, lahat ng Europe mayroon, may American, may iba't iba. Lahat ng mixed nationality na. Ikaw po, sir, saan po kayo pumapasok? Sa po dito po ako, idol sa sa Manila po. Ano po yun, company? Yung yung company. Food manufacturing? Company po ng yung mga nagpapasakay ng Pasakay mga seaman ba? Hindi ka naman sa Marina? Ay, hindi, dito lang ho. Okay. So, bali 8 to 5 din po yung pasok mo? Opo, yun lang po. Ayun, timing, mga available na siguro si ma'am pag out mo. Wala na siyang trabaho. Usap-usap kayo lang. Oo, pero ako kasi after ng work ko, may work pa ako. Mayroon pa akong 2 to 3 hours sa academy. Wow, masyado ka na papayaman. Kasi ako Masyado ka na papayaman. Sayang kasi yung oras, yung mahaba. Sa main job ko kasi, maraming pag national holiday, pag lahat ng holiday, kuha namin aside from mayroon kaming spring 3 weeks,
Pag December, 3 weeks. Tapos pag yung vacation mo in 1 year, 1 month. So, 3 bakasyon. Grabe, no? Kaya nangyayang ako sa oras ko. Maaga kasi kaming natatapos. So, mayroon pa akong mga 3 hours sa aking academy. Paano? Manguyab ako. Kaya mo ba ako? Ano? Saan ka ba sa Waray? General MacArthur. Ang alam ko sa mga taga-Waray, malalawak yung mga lupain, mga nyugan. Yun nga, mayroon. Ilang hektarya, sir? So, marami kayong ganon? Malawak din kasi. Alam mo naman yung halimbawa, kopra. Mura ang kilo. Kaya nga po. Ang hirap gawin. Yun, tumawag na naman kay ma'am. 2 na yan, ha? Lugi di sir, no? Pagod, no? Parang di makabayad sa pagod. Uy, wala na. Baka naubusan ng load. Ayun na lang po siguro sir, ipagpatuloy po ninyo sa off-cam pag-uusap ninyong dalawa. Tuloy-tuloy naman po yan, no? Oo. Tawagan mo na lang po ulit kasi andyan naman po yan, no? Hanggat di ho siya umalis o ikaw. Tuloy-tuloy po, maraming salamat. Pareho silang Waray. Baka magkakaintindihan naman. Maraming ganon, no? Naghiwalay pero nung umuwi, no? Na ayos naman kasi hindi ho talaga maayos yan hanggat hindi rin yung pag-usapan sa personal. So tawag-tawag lang.